Umilim ang kalangitan. Nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ramdam na rin ang lamig ng hangin. Sa maalikabok na kalsada, tahimik na naglalakad si Damian pauwi, habang ang kanyang mga paa ay balot ng putik mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Binilisan niya ang kanyang paglalakad, umaasang makararating sa bahay bago bumagsak ang ulan. Sa di kalayuan, natanaw niya si Berto na patakbong papalapit sa kanya. Nang tuluyang makalapit, tinawag nito ang kanyang pangalan. Damian! Hoy, Damian! Napakunot ang kanyang noo, pero nilampasan niya ito at hindi na lumingon. Si Berto ay isa sa mga barkada niya na kilala bilang lasinggero ng baryo. At gaya ng nakagawian, nahalata niya na may tama na naman ito ng alak. Mas binilisan niya ang kanyang paglalakad. Nagkunwaring hindi niya ito naririnig. Naramdaman ni Damian na hindi sumuko si Berto. Kahit paika-ika ang hakbang at medyo pasuray-suray, ay sinundan pa rin siya. Damian! Damian, hintay naman! Ay nako, lasing ka na naman, Berto eh. Umuwi ka na bago ka pa mahulog sa kanal. Saka lang tumigil sa paglalakad ang lalaki nang maramdaman niya ang nanginginig na braso ni Berto na humawak sa kanya ng mahigpit. Mabilis na sinuri niya ang mukha nito. Pawis na pawis kahit malabig ang gabi. Habol nito ang kanyang paghinga na parang may kinatatakutan. Anak nang, hindi to biro. Kailangan kitang makausap. Makinig ka, Damian. Ano ba yun? Ano bang kailangan mo? Si Elisa, tol. Si Elisa. Biglang napatitig ang binata sa kanyang kaibigan. Nakaramdam siya kagad ng matinding kaba nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Mabilis niyang hinawakan ang kwelyo ng lasenggo at inilapit ito sa kanyang muka. Bakit, Berto? Ano nangyari sa kapatid ko? Kanina lang, may nakahintong sasakyan dito eh. Nandumaan ako. Nakita ko ang 4 na sakay nito. Tapos may babae sa loob na umiiyak. Nakilala ko yung babae. Damian, si Elisa yun. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Sigurado ako, tol. Narinig ko pa nga na sumisigaw siya. Tinatawag niya ang pangalan mo. Sumikip ang dibdib ni Damian. Mula pagkabata, si Elisa lang ang meron siya. Matapos patayin ng mga aswang ang kanilang mga magulang, si Elisa na lang ang natira sa kanyang pamilya. Hindi niya kailanman hinayaan na may manakit sa kapatid niya mula nang umalis sila sa baryo na yon. Namuhay sila ng tahimik sa loob ng ilang taon, kaya halos hindi siya makapaniwala na mangyayari ang ganitong insidente. Agad niyang kinwelyuhan ang lasing na lalaki at tinitigan ito ng masama. Alam mo ba, Berto, kung saan sila nagpunta? Sandali! Bitiwan mo muna ako! Hindi na ako makaigi! Narinig ko kanina, may binanggit na lugar yung isa sa mga sakay ng kotse. San Roque! Oo! Tama-tama! San Roque nga! Parang tumigil ang oras ni Damian nang marinig ang pangalan ng lugar. Ito ay isang lugar na matagal na niyang iniiwasan at matagal na ring kinalimutan. Alam ni Damian kung anong klase ng mga nilalang ang naroroon. Hindi ng mga tao, sila ang mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Ang mga malulupit na nilalang na umagaw sa lupain ng mga dating taga San Roque. Bakit naman kinuha nila si Elisa? Anong gagawin nila sa lugar na yon? Anong kailangan nila? Hindi ko alam, Damian. Pinaharurot na nila yung sasakyan eh. Hindi ko na nahabol. Hayop sila. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Susundan ko siya doon. Wag! Wag, pare. Kung pupuntahan mo sila, sigurado ako, baka di ka na makabalik ng buhay. Alam naman natin kung anong klase ng mga halimaw nakatira doon, di ba?
Wala akong pakialam, Berto. Kailangan ko mailigtas ang kapatid ko. Ano? Hindi ka ba natatakot na sumugod sa baryong yun? Sigurado ka ba, Damian? Sigurado ko. Hindi ko kayang pabayaan ang nag-iisa kong kapatid. Damian! Damian, wag mong gawin to! Hindi mo sila kaya! Ngumiti si Damian, isang matalim at malamig na ngiti. Dahan-dahan niyang hinila pababa ang kwelyo ng suot niyang lumang sweater at hinaplos ang dalang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Ang bakal ay malamig sa kanyang kamay, pero ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Ako ang hindi nila kaya. Matitikman nila ang hinahanap nila. Kagad siyang tumalikod at naglakbay palayo kay Berto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Alam niyang wala nang ibang dapat gawin, kundi ang kumilos. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang matigas at maalikabok na daan ay unti-unting lumambot at ang lupa ay naging malagkit na putik. Hinubad niya ang kanyang pang-itaas na damit at itinapon sa gilid ng daan. Ang tubig ulan ay dumaloy sa kanyang balat. Nilinis ang madumi niyang balat. Malalakas ang mga kulog at sa bawat pagkislap ng matalim na kidlat, nakikita ang kakisigan ng binata. Ang kanyang muka ay punong-puno ng tapang at galit. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang itak na ginagamit sa pagsasaka. Mahigpit niya tong hinawakan at itinaas sa ere. Nanahimik ako sa loob ng ilang taon. Mga hayop kayo. Panahon na ng paniningil. Magbabayad kayong lahat. Marahan siyang lumuhod sa putikan at ibinaba ang kanyang dalawang kamay sa lupa. Pagkatapos, dumampot siya ng putik at ipinahid yon sa kanyang buong balat. Sa pamamagitan nun, muling nabuhay sa kanyang katawan ang tanging agimat na naiwan ng kanyang yumaong ama. Naramdaman niya ang malamig at malagkit na pagkapit nito sa kanyang balat. Ang kanyang pandama ay nagbago at ang kanyang katawan, pakiramdam niya, ay mas matibay na kesa sa dati. Ang binatang si Damian, bagamat matikas ang pangangatawan, ay matagal nang bulag sa kanyang kaliwang mata. Ngunit ng gabing yon, nang mabalot siya ng putik, biglang luminaw ang kanyang paningin. Nakikita niya ang paligid kahit sa gitna ng dilim. Mas malinaw pa kesa sa liwanag ng araw. Higit pa roon, may kakayahan siyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Kahit ilang metro ang layo ng isang tao o nilalang, ramdam at nakikita niya ang presensya nito. Kahit pa natatakpan ito ng dingding, kahoy, semento o anumang panangga, tumatagos ang kanyang paningin. Samantala, napanganga at bahagyang napaatras naman si Berto sa kanyang nakita. Ang kaibigang kanina lamang ay isang normal na tao, ay naging tila isang nabubuhay na nilalang mula sa alamat. Ang putik ay kumapit sa kanyang balat. Bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Pero sa halip na malambot at madulas, ang putik ay tumigas. Parang isang matibay na baluti na hindi matitinag ng kahit na anong sandata. Ito na nga ba sinasabi ko eh? Ang taong putik! Nagbalik na! Muling naglaro sa isipan ni Berto ang mga kwento nung bata pa siya. Ang alamat ng isang mandirigmang antingero na ang katawan ay balot ng putik kapag pumapatay ng mga halimaw. Hindi niya akalaing totoo pala ang lahat ng yon. Totoo pala siya. Meron talagang taong putik. At higit pa ron, kaibigan ko pa. Grabe, ang astig doon ah. Hoy, Damian! Sandali! Hintayin mo ako! Hindi sumagot si Damian. Tahimik itong nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na lumingon kay Berto. Determinado na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi pa siya nakikipaglaban kahit kailan,
Alam niyang darating ang araw na yon na kakailanganin niyang gamitin ang kanyang lakas at bertud na iniwan sa kanya ng kanyang lahi. Hindi pa niya ito nagagamit sa tunay na laban, pero ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian, wala nang atrasan. Haharapin na niya ang kapalarang matagal nang nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Hoy! Damian, saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Damian! Susunduin ko ang kapatid ko. Matapos ang mga salitang yon, isang malakas na dagundong ng kulog ang umalingaw-ngaw sa langit. Sinundan ito ng mas matinding pagbuhos ng ulan. Unti-unting nilamon ng dilim ang anyo ni Damian habang papunta sa pugad ng mga aswang. At sa gabing yon, muling nabuhay nga ang taong putik, ang nilalang na minsang kinatakutan ng mga aswang sa baryo ng San Roque. Ngayon, bumalik siya hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang mandirigmang uhaw sa hustisya. Sa kanyang paglalakad pabalik sa baryo, dala niya ang isang misyon. Pakainin ang lupa ng mga bangkay at diligan ito ng dugo ng mga aswang. Habang nakatago sa likod ng isang matandang puno, pinagmasdan ni Damian ang baryo ng San Roque. Ang lugar na ito ay tila isang patay na bayan. Tahimik at puno ng kadiliman. Ang mga bahay ay sira-sira. Ang karamihan ay natatakpan ng lumot at baging na parang matagal nang inabandona. Ngunit alam niyang hindi ito isang ordinaryong baryo. Sa likod ng katahimikan nito, may mga matang nagmamasid, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, gutom at uhaw sa dugo. Hinayaan niyang gumana ang kanyang bertud ng putik. Ang malamig na lupa na bumalot sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang pandama. Ang kanyang pandinig ay naging matalas. Ang kanyang pangamoy ay naging sensitibo sa lansa ng hangin. At higit sa lahat, ang kanyang paningin ay tumagos sa loob ng mga bahay. At sa kabila ng dingding, nakita niya ang tunay na anyo ng mga nakatira sa baryo. Sa loob ng bahay, may mga nilalang na nakalupasay sa sahig, mga aswang na nasa kanilang likas na anyo. Ang ilan ay may mahahabang dila na dumidila sa mga butot laman ng kanilang biktima. Ang iba namay nakadungaw sa kanilang bintana, waring naghihintay ng susunod na bisitang mahuhulog sa kanilang patibong. At sa gitna ng baryo, sa isang malaki at lumang bahay, ang tila nagsisilbing pinakapugad ng mga aswang. Doon niya nakita ang kanyang hinahanap. Nakatali ang kanyang kapatid na si Elisa. Nakahiga ito sa isang malapad at mahabang lamesa. Napalilibutan ito ng mga bantay na nag-uusap-usap. Ang ilan sa kanila ay nasa kanilang likas na anyo. Mahahaba ang mga kuko, may matutulis na ngipin, at tila nag-aapoy ang kanilang mapupulang mga mata. Ang iba naman ay anyong tao pa, ngunit hindi nito maitatago ang nakakatakot nilang presensya. Humigpit ang hawak ni Damian sa kanyang itak. Handa na siyang lumusob, pero bago pa siya makagalaw, may narinig siyang mahihinang yabag sa kanyang likuran. Mabilis siyang pumihit, handang tagain kung sino man ito. Hoy! Hoy! Sandali, ako to! Pambihira ka! Huwag mo naman akong tagain! Anak ng putya naman, Berto! Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Hindi tutulong! Hindi kita kayang pabayaan, Tol Damian. Si Elisa yun eh. Tsaka, hindi ko pwedeng hayaang pumatay at kumain ng tao mga hayop na yan habang buhay ako. Napakunot ang noo ni Damian sa sinabing yun ng kanyang kaibigan. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit gusto nitong tulungan siya. Hindi na rin kasi sila masyadong nagkakasama at nagtuturingang magkaibigan dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Pambihira ka, oo.
Sana hindi ka nalang sumunod dito. Hindi naman kita kailangan eh. Baka makasira ka lang sa misyon ko eh. Grabe ka naman magsalita. Alam mo bang iniwag ko yung alak doon para lang sumama rito? Ang mahal kaya nun. At saka, anong hindi mo ko kailangan? Lahat ng bida, tol, may sidekick. At alam mo kung sino sidekick mo? Walang iba, kundi ako, tol. Ang yabang mo rin, no? Ano bang kaya mong gawin bukod sa paglaklak ng alak? Bakit? Kaya mo bang makipagpatayan sa mga aswang, ha? Aba, ang baba naman ang pagtingin mo sa akin. Kayang-kaya ko yun, siyempre. Heto nga ako. Oh, tingnan mo. Ninakaw ko pa yung itak ni Mang Cardo nang dumaan tayo sa bakuran niya kanina. Matalas to, tol. Ito yung nakikita kong ginagamit niya sa pagputol ng mga kahoy. Isang taga lang, wasak kagad. Tumigil ka na nga. Hindi to oras ng biro. Sana talaga, hindi mo na lang ako sinundan dito. Tol naman, huwag mo naman akong itaboy. Sayang eh, may backup ka na eh. Nakasing astig ko pa. Tinignan ni Damian ang dating kaibigan. Hawak nito sa kanang kamay ang itak. Nanginginig, nagyayabang lang at halatang hindi naman sanay sa laban. O ano? Kasama na ako rito, tol. Wala ka na magagawa. At saka, Damian, seryoso. Baka mamatay ka rito kung wala ako eh. Alam mo namang maswerte ako sa lahat ng bagay, di ba? Kaya swerte ka sa akin. Maswerte, maswerte. Kailan ka pa naging maswerte, Aber? Oo, marami. Yung 3 beses ako nanalo sa sabong. At di ko alam kung paano nangyari yun. Nung naligtas ako sa utang kay Mang Kanor dahil nasira bigla listahan niya. At nung isang beses na hindi ko alam kung paano ako nakauwi kahit 3 araw na akong walang malay sa inuman. O di ba? Maswerte kung matatawag yun. Shh! Huwag kang maingay. Ang ingay mo. Baka makatawag ng pansin yung mga tawa mo. Ay, sorry. Naka-carried away lang ako. Naka-carried away? Sipain kita dyan eh. Sige na. Pero kapag naging pabigat ka, iiwan kita rito. Hindi ako magiging pabigat, tol. Ako ang bahala sa ibang trabaho mo. Pwede akong panggulo o kaya pain. Tignan mo, paano kung daldal ako ng daldal dito, may aswang na lumapit sa likod mo, di ba? Pwede mo akong gawing pangatlong mata mo. Hala, putik! May lumalapit nga sa likod mo! Nang lumingon si Damian, isang aswang na may nakausling pangil ang nakahanda ng umatake sa kanya. Walang babala, sumugod ito ng mabilis. Itinaas nito ang matatalas na kuko at buong lakas na isinaksak ito sa dibdib ni Damian. Ngunit walang epekto. Ang matutulis nitong kuko na kayang bumaon sa laman ng kahit na sinong tao ay hindi man lang nakagawa ng kahit na anong sugat. Para bang tumama ito sa isang matigas na pader. Nagtaka ang aswang, napaatras at muling sinubukan. Sa pagkakataong ito, ikinaskas pa niya ang kuko sa balat ng lalaki. Pilit na ginagasgas ito para punitin, pero wala talagang epekto. Napangisi naman si Damian. O ano, nagulat ka ba? Hindi ako tinatabla ng mapupurol at madudumi mong kuko. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang kanyang itak. Nahulog agad ang ulo ng aswang at bumagsak ang katawan nito sa basang lupa. Bumulwak ang itim nitong dugo. Hanip! Ang galing mo talaga! Nakakabilib talaga ang kapangyarihan ng taong putik! Akalain mo yun? Parang makapal na goma yung balat mo. Tumatalbog lang at hindi bumabaon ng kuko ng aswang sa'yo. Tumigil ka na nga sa pagsasalita mo. Ang ingay mo. Wala ka talagang kwenta. Hoy! Teka lang, anong walang kwenta? Di sana, kanina ka pa nakagat ng aswang na yun. Di mo nga naramdaman na nasa likod mo na pala eh. Tingin ko, tol, siswertein ka talaga na kasama mo ako ngayon. Huminga ng malalim si Damian. Sa gabing yun, hindi lang ang aswang ang problema niya. Kailangan din niyang tiisin ang kadaldalan ni Berto. Tol, ano gagawin natin? Saan natin hahanapin si Elisa dito? Alam ko na kung nasan siya, Berto. Pero pinalilibutan siya ng napakaraming aswang. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dahil baka mapahamak ang kapatid ko.
Kung ganun, ano plano mo, Damian? Ang una nating gagawin, kailangan nating patayin ang mga bantay. Kailangan nating gumalaw ng tahimik. Muli silang nagmasid sa paligid. Nang tignan ni Damian ang posisyon ng buwan, alam niyang maghahating gabi na. Nakita nilang nagsilabasa na ang ilang mga aswang sa kanilang mga bahay at naglakad-lakad na parang nagbabantay sa paligid. Ang iba naman ay lumipad para mangaso ng kanilang mga biktima. Aswang nga! Ang dami nila! Ang lalaki ng katawan! Ano? Ang kulit mo kasi! Nagsisisi ka na ba na sumama ka dito? May oras ka pa para bumalik sa baryo. Iligtas mo na ang sarili mo at huwag ka nang makigulo sa problema ng ibang tao. Anong ibang taon sinasabi mo? Hindi naman tayo iba eh. Magkaibigan nga tayo dati, di ba? Best friend pa. Ikaw lang naman to nagbago eh. Tumahimik ka na nga. Hindi kita kaibigan. Wala akong kaibigan, traidor. Nagpantig ang tenga ni Berto sa sinabi ni Damian. Hindi niya inasahan na hanggang ngayon, dala pa rin ng kaibigan ang hinanakit sa nakaraan. Hindi niya alam kung paano niya ipaliliwanag ang sarili, pero hindi yon ang tamang oras para makipagtalo. Tumahimik ka na! Huwag kang maingay! Dahan-dahang gumalaw si Damian. Maingat. Halos hindi gumagawa ng tunog ang kanyang mga yapak. Lumapit sila sa luma at malaking bahay kung saan naroon si Elisa. Seryoso ang kanyang muka. Walang bahid ng pag-aalala. Nakasunod pa rin sa kanya ang kaibigan. Determinadong makatulong sa pagliligtas kay Elisa. Hindi na ito nag-iingay o nagbibiro, pero nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang itak. Napatigil sila sa paglalakad nang makita nila sa harapan ang isang nakatalikod na aswang. Matangkad, payat at may mahahabang daliri na parang matutulis na kawit. Tahimik na humakbang si Damian. Isang mabilis na galaw ang kanyang ginawa. Tinakpan niya ang bibig ng aswang at ginilitan ang leeg nito. Napahugalpos ito. Sandaling pumalag pero wala na siyang nagawa nang bumagsak ang katawan sa lupa. Duguan at wala ng buhay. Hindi nakapagsalita si Berto. Nagpatuloy sila. Sa bawat sulok ng daan papunta sa lumang bahay, may mga nakabantay pang ibang aswang. Isang babae, nakaupo sa isang sirang bangko, ang sumisinghot ng hangin. Tila may naaamoy. Mabilis na lumapit ang binata at bago pa ito makalingon, tinaga niya na ito sa ulo. Halos nahiwa ang buong mukha nito. Wala itong nagawa kundi isuka ang sariling dugo bago bumagsak. Bumilis ang tibok ng puso ni Berto. Hindi niya na alam kung anong mas dapat niyang katakutan, ang mga aswang ba o si Damian mismo. Nagpatuloy pa ang dalawa. Malapit na sila sa lumang bahay, pero meron pang dalawang malalaking bantay malapit sa entrada. Nagtatawanan ang dalawa. Hindi nila batid na may papatay na sa kanila sa loob lamang ng ilang segundo. Hoy Berto, tulungan mo ako Tig-isa tayo. Oo, sige, sige. Sa isang iglap, mabilis na dinaluhong ni Damian ang isang aswang at isinalaksak niya ang itak sa tagiliran ng kalaban. Sa kamarahang inikot ang talim. Tumigil ang halakhak ng aswang at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Di man lang nakagawa ng ingay bago namatay. At sa isa namang bantay ay napansin kagad ang nangyari. Muntik na itong umalulong para magtawag ng mga kasamaan. Hindi makakilos si Berto dahil naunahan ng takot. Natulala lang ito sa harap ng aswang. Mabuti na lang at mabilis na nakabuelta si Damian mula sa likod. At sa isang mabilis na galaw, pinugutan niya ito ng ulo. Napahawak si Berto sa bibig. Nagkalat na ang katawan ng mga halimaw sa paligid. Lahat ng ito, pinatay ng tahimik. Walang sigaw, walang ingay, walang bakas na maaaring makatawag ng pansin sa iba pang aswang na naroroon. Ngunit si Berto,
Ibang usapan. Hirap na siyang huminga. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Nakakatakot ka, Damian. Ang bilis mong pumatay. Ang dami na nila. Diyos ko po, parang mas halimaw ka pa kesa sa kanila eh. Hindi kumibo si Damian. Sa halip, lumapit siya kay Berto at walang sabi-sabing kinuha ang hawak nitong itak. Wala ka talagang silbi kung ganyan ka. Manatili ka na lang sa likod ko. At kahit na anong mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Naiintindihan mo? Napakagat ng labi si Berto. Hindi siya nakasagot sa sinabi ni Damian. Humanda ka. Kailangan mailigtas natin si Elisa. Nasa loob siya ng bahay na to. Nakatali at binabantayan ng halos 20 aswang. Ano ka mo? 20? Ako na ang bahala sa kanila. Basta ikaw, mag-focus ka lang kay Elisa. Naiintindihan mo? Teka lang, Damian. Sigurado ka ba dyan? 20 talaga? Hindi 2? Wala tayong ibang pagpipilian. Kundi gawin natin to ngayon. Baka bukas, huli na ang lahat. Pwede namang mag-isip pa tayo ng ibang paraan, di ba? Baka naman may mas madali. Anak ng teteng, oo. Wala nang mas madali. Kung may paraan kang alam, sabihin mo. Kung wala, sumunod ka na lang. Sige. Pero anong gagawin ko kung may biglang umatake sa akin? Oh, heto. May maliit akong kutsilyo dito. Gamitin mo. Ako lang muna ang gagamit ng itak na dala mo. Mas marami mapapatay ang kamay ko kapag 2 sandata ang hawak ko. Ano? Seryoso to? Anong gagawin ko sa maliit na kutsilyo? Panghiwalan to ng sibuyas eh. Hindi naman ako gagawa ng pulutan eh. Hindi ko naman ibibigay yan para panlaban. Gamitin mo yan para putulin ang tali ni Elisa. Mas mahalaga yun. Putya, sige na nga. Pero galingan mo ha. Ayoko pang mamatay. Ayoko rin maging midnight snack ng mga aswang. Hindi mangyayari yun. Akong bahala sa'yo. Alam mo may isa akong salita. Ikaw lang naman ang walang palabra de honor eh. Grabe ka talaga sa akin ha. Naisingit mo pa talaga yun. Tumakas na lang kaya ako at iwan ka dito. Subukan mo lang, Berto. Subukan mong tumakas. At personal kitang babalikan. Ikaw naman di ka na mabiro eh. Alam mo naman na mahilig ako magbiro, di ba? Oh. O sige. Nasa ba mga kalaban? Banatan na natin. Banatan na natin. Ikaw talaga puro kakalokohan eh. Dali mo, sumunod ka sa akin. Okay. Walang ingay. Hindi tayo dapat na pumalpak. Kapag naramdaman mo may kakaiba, huwag kang sisigaw. Naiintindihan mo? Oo na nga, sige na. Bahala na. Tahimik na lumapit ang dalawa. Nasa loob ng bahay si Elisa at ito ang kanilang pakay. Kahit madilim, kitang-kita niya ang nangyayari sa kapaligiran. Walang aswang na nakapaligid, maliban sa mga aswang na nasa loob. Ang kanyang kaliwang mata parang kumikislap dahil sa kapangyarihan ng bertud. Dahan-dahan siyang umakyat sa balkonahe. Sinenyasan si Berto na manatiling tahimik. Nang marating nila ang pintuan, agad na tinangka ni Damian na buksan ang pinto. Ngunit sa oras na lumapat ang kanyang kamay sa kahoy na pinto, parang nagliyab ang kanyang palad. Napaatras siya, napangiwi sa sakit habang hawak ang nasunog na kamay. Ano tong pinto na to? Bakit ang init? Bakit tol? Ano nangyari? Mabilis na tinignan ni Berto ang kamay ni Damian. May pulang marka ito na parang napaso sa apoy. Napansin nilang may kakaibang ukit ang kahoy, mga simbolo at palatandaang hindi pangkaraniwan. Ako tol, ako! Susubukan ko! Baka kaya ko! Matapang na hinawakan ni Berto ang doorknob. Pinuwersa niya itong buksan gamit ang 2 kamay. Buong lakas niyang hinatak. Pero wala, ni hindi man lang gumalaw ang pinto. Pambihira! Anong klase pinto to? Hindi ko rin mabuksan! Nagtama ang tingin nilang dalawa. Alam nilang hindi ito ordinaryong pinto. Napaatras sila pareho na hindi makapaniwala sa nangyari.
may kung anong puwersang humahadlang sa kanila. Ang mga ukit sa kahoy ay nakita ni Damian na parang may sariling buhay at gumagalaw. May proteksyon to. Hindi to basta-basta pinto lang. Ano? Proteksyon? Yung tipong may sumpa? Hindi sumagot si Damian, pero alam niyang tama si Berto. Ang pinto ay may mahika. Proteksyon ng mga aswang. Tahimik nilang pinagmasdan ang paligid. Alam nilang hindi na sila maaaring magtagal doon. Kapag nagtagal pa sila, siguradong may makakapansin na sa kanila. Hindi natin to mabubuksan sa normal na paraan, tol. Anong gagawin natin? Maghihintay na lang hanggang bumukas siya ng kusa? Hindi. Pero kailangan umatras muna tayo. Hindi natin pwedeng pilitin to ngayon. Pero di ba, nasa loob niya si Elisa? Mas lalo siya mapapahamak kung pipilitin natin. Napatingin si Berto kay Damian. Hindi ito sanay makitang umaatras sa laban. Pero alam niyang tama ang kaibigan niya. Kung ipipilit nilang buksan ang pinto ngayon, baka mapahamak silang lahat. Lalong-lalo na si Elisa. Napansin ni Damian ang paggalaw ng anino sa loob ng bahay. May naalerto. Bilis! Umatras na tayo! Umatras sila at nagkubli sa mga puno upang hindi mapansin ng mga aswang. Tinuntun nila ang daang papunta sa malapit na bundok. Pagkarating sa tuktok, saglit silang huminto upang huminga ng malalim. Mula roon, tanaw nila ang buong baryo ng San Roque. Ang mga ilaw sa ilang bahay ay parang mumunting alitaptap sa dilim ng gabi. Ngunit alam nilang sa kabila ng payapang tanawin yon, meron itong ikinukubling lagim. Ang itaas ng bundok ay may malawak na lupang natatakpan ng damo at ilang naglalakihang puno. Doon sila nagkampo. Itinayo ang isang pansamantalang silungan gamit ang ilang sanga at dahon. Kahit paano ay nagbigay ito ng proteksyon laban sa lamig ng gabi. Habang nakaupo si Berto sa isang bato, hindi niya maiwasang manginig, hindi lang sa lamig, kundi sa kaba. Samantalang si Damian, nagsimula siyang magplano at sinimulang pag-aralan ang baryo. Kung paano nila ito mapapasok ng hindi namamalayan at kung paano nila ililigtas si Elisa bago pa mahuli ang lahat. Habang nakaupo sa lupa, pinagmasdan ni Damian ang baryo. Hawak niya ang isang maliit na bato at nilalaro ito sa kanyang palad. Damian, anong binabalak mo? Parang ang lalim yata ng iniisip mo ah. Kailangan nating malaman ang galaw ng mga aswang. Kailan sila nagpapahinga? Ilang bantay ang meron sa bahay na yon? At higit sa lahat, kailan nila balak isagawa ang ritual? Teka. Ritual? Ano sinasabi mo, Damian? Bago tayo umalis kanina, may narinig akong usapan. Malapit na ang pista ng baryo. Oh, ano namang koneksyon ng pista sa kapatid mo? Hindi ko pa alam. Wala akong alam sa mga ginagawa nila. Ang mahalaga lang sa akin, mabawi ko ang kapatid ko mula sa mga halimaw na yon. Teka. Parang alam ko lang ritual na yun ah. Oo, napakinggan ko na ang tungkol sa kwentong yun. Ano, Berto? Anong ibig mo sabihin? Nung bata pa kasi ako, madalas akong makinig sa mga kwento ng matatanda sa inuman. Sabi nila, may isang lumang ritual na ginagawa ang mga aswang tuwing pista. Pero ang alam ko, matagal na itong tinigil eh. O akala ko lang pala. Ano pa ang naalala mo? Ang dugo ng birhen, yun daw ang pinakamalakas na alay. Kapag ibinuhos sa mutya, mas lalo silang lumalakas, mas tumatagal ang buhay nila, at nagiging mas mahirap silang patayin. Kung ganun, kailangan na natin kumilos kagad. Hindi ako papayag na gawin nilang kasangkapan ng kapatid ko sa walang kwentang ritual na yun. Eh paano nga natin gagawin yun? Hindi nga tayo makapasok sa bahay eh. Kung hindi natin kayang buksan ang pinto, paano natin maililigtas si Elisa? Kailangan nating malaman kung paano nila sinelyuhan ang bahay. Isa naman tayo maghahanap ng sagot.
Hindi naman tayo manghuhula eh. Kailangan natin bumalik sa baryo. Pero hindi bilang tayo. Hoy! Anong ibig mo sabihin? Magpapanggap tayong isa sa kanila. Ha? Anak ng tetingo, nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano tayo magpapanggap na aswang, Damian? Hindi ko kaya lumipad. Hindi naman lahat ng aswang lumilipad, Berto eh. May iba na naglalakad lang, gaya natin. Pero ang kailangan natin gawin ay malaman kung paano sila kumikilos at kung paano sila mag-isip. Kinakabahan ako eh. Paano kung mabuking tayo? Hindi tayo pwedeng mabuking. Kung hindi, pareho tayong patay. Abay, dali mo magsalita. Ano ba plano mo? Maghihintay tayo ng aswang na nag-iisa tapos... Oo, tama ka. Kukuha tayo ng kasuotan mula sa isang aswang. Kailangan natin makahanap ng isang aswang na hindi kilala sa grupo nila. Meron ba nun? Maliit lang ang baryo nila eh. Tiyak na magkakakilala ang lahat ng yun. Saka, matalas ang pang-amoy ng mga aswang, di ba? Susubukan lang naman natin eh. Baka umubra. Hindi ko alam kung matalino tong plano mo o isang malaking katangahan eh. Wala na tayong ibang paraan, Berto. Kung hindi natin malalaman ang sikreto ng bahay na yon, hindi natin maililigtas si Elisa. Ay, ano ba naman ito? Ay, oo nga pala. May naalala pala ako nakadugtong ng kwento ng matatandang lasinggero. Pambihira ka naman, Berto. Ang hilig mo talaga sa bitin-bitin eh. At pasuspense-suspense eh. Nakakabanas ka na talaga eh. Aba, di kung ayaw mo ng bitin, di ko na itutuloy ang kwento. Itutuloy mo o pagpuputol-putulin ko yung katawan mo? Naku naman, ito naman di naman mabiro oh. Huwag masyado mainit ang ulo mo, Damian. Siyempre, sasabihin ko sa iyo lahat. Walang labis, walang kulang. Mabuti naman kung ganon. Sige, simulan mo na. Ano nga ulit yung naalala mo? Yun na nga. Bago sumapit daw ang pista, nag-aasik din daw ng lagim ang mga aswang. Dumudukot sila ng mga tao para gawing aswang. Ibig mong sabihin eh, kaya nilang gawing aswang ang isang ordinaryong tao? Oo, Damian. Kaya nilang manghawa. Pinapainom nila ng dugo ang mga biktima. O di kaya pinapakain ng lamang loob ng ibang tao. Meron pa nga, nangahawa din sila sa pamamagitan ng laway eh. Kung gano'n, may paraan para makapasok tayo sa baryo nang walang nakakahalata. Ano? Ang ibig sabihin eh, hindi na tayo manghuhuli ng aswang at saka... Hindi na. Magpapanggap na lang tayong biktima nila. Magpapanggap tayong isa sa mga hahawaan nila o hinawaan na at hindi pa sanay sa pagiging aswang. Ay nako, mas lalong ayoko ng planong yun eh. Paano kung bigla tayo maghiwalay tapos mapainom nila ako ng dugo? Tapos ayoko maging aswang. Hindi na ako makakainom ng alak dun eh. Anak ng tutsang oo. Yung pa talagang naisip mo no? Bakit? May narinig ka ba na aswang na lasinggero? Wala pa. Baka ikaw pa lang. Tinatakot mo naman ako, Damian eh. Tumahimik ka na nga. Pwede nating gamitin yung pagkakataon na yun para makapasok tayo sa grupo nila. At yun ang gagamitin natin para makalusot tayo sa baryo. Lintik naman na to. Ano bang pinasok ko? Sa dami na pwede kong maging kaibigan, ikaw pa napili ko. Pambihira naman oh. Ano? Kakasa ka ba o aatras ka na? Tol, aaminin ko. Takot na takot ako sa kanila pero mas natatakot ako sa iyo eh. Kaya sige na nga lang. Ayos. Pues, humanda ka na dahil tayo ang magiging bagong halimaw ng San Roque. Sa gabing iyon, sa ibabaw ng bundok, nabuo ang konkreto nilang plano. Babalik sila sa baryo ng mga aswang, hindi bilang isang tagalabas, kundi magiging bahagi sila ng baryo bilang mga nagpapanggap na aswang. Nahiga na ang dalawa. Sinapinan na lamang nila ng mga tuyong dahon ang lupa. Madaling araw na, pero hindi dalawin ng antok si Damian. Nakatingala siya sa langit. Pinapanood ang buwan at mga bituin. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi sapat yon para kumalma ang binata. Bumalik sa kanyang alaala ang isang panahon kung kailan payapa pa ang buhay nila
sa baryo ng San Roque. Bata pa siya noon, halos 10 taong gulang pa lamang. Samantalang ang nakababata niyang kapatid na si Elisa ay 5 taong gulang. Masaya at tahimik ang kanilang pamumuhay sa baryo. Ang kanilang mga magulang ay kilalang albularyo at antingero sa lugar, mga taong may kaalaman sa panggagamot at lihim na mga paniniwala tungkol sa mga nilalang at hindi nakikita ng karaniwang tao. Lumaki si Damian sa piling ng kanyang ama na tinuruan siyang gumamit ng mga anting-anting at orasyon. Kahit bata pa siya noon, natuto siyang gumamit ng dahon at ugat ng iba't ibang halamang gamot para sa pagpapagaling ng mga may sakit. Itinuro sa kanya kung paano basahin ang langit, kung paano makiramdam sa paligid, at kung paano ipagtanggol ang sarili gamit ang mga sagradong kasangkapan. Madalas niyang makita ang kanyang ama na may hawak na lumang agimat na iniingatan nito sa loob ng isang kahoy na kahon. Tapos may iba pang bagay na naroroon pero hindi niya batid kung ano. Sabi ng kanyang ama, ang mga bagay na iyon ang kanilang proteksyon kung sakali man na may masamang nilalang na maligaw sa kanilang baryo. Sa kanilang simpleng buhay, wala silang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanilang baryo. Nagsimula ang lahat isang gabi bago ang pista. Isang matandang lalaki ang dumating sa kanilang bahay, sugatan at hingal na hingal. Ayon sa kanya, may mga limaw na umatake sa kabilang baryo, mga nilalang na may mahahabang pangil at pulang mata. Sinabi niyang nilamon ng mga ito ang buong pamilya niya. Walang itinira, walang sinisino. Nabahala ang mga magulang ni Damian. Agad silang nagpulong kasama ang ibang albularyo at matatandang may alam sa mga sinaunang paniniwala. Alam nilang ang mga nilalang na yon ay hindi basta-basta. Kumilos ang pinakamatapang na bayani, ang antingerong nakilala bilang taong putik. Tumigil sa pag-iisip ang binata. Pilit kinalma ang sarili. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Samantala, naramdaman ni Berto si Damian. Pabiling-biling sa kanyang higaan at panay ang malakas na pagbuga ng hangin. Damian, bakit di ka pa natutulog? Kanina ka pa naglilikot eh. Hindi ako makatulog, Berto eh. Sa bagay, ako nga din eh. Di rin makatulog. Parang bumabalik sa akin yung itsura ng mga aswang na napatay natin. Para akong binabangungot ng gising. May napatay ka ba? Wala yata akong maalala. Ay, wala ba? Guni-guni ko lang pala yun. Sandali. Berto, di ba sabi mo, marami ka nang narinig na kwento tungkol sa baryo ng San Roque? Naikwento ba sa'yo kung paano naging pugad ng aswang ang baryong yon? Parang oo, na hindi. Ewan ko, hindi ako sigurado. Baka nakalimutan ko na rin eh. Gusto mo bang malaman ng kwento? Ano? Alam mo? Oo naman. Alam mo pala eh, tapos nagtatanong ka pa. O sige nga, ikwento mo na. Tutal, parehas naman tayo hindi makatulog eh. Nagsimula ang lahat dahil sa taong putik. Ha? Bakit ganun? Di ba siya yung bayani ng baryo? Pero bakit sa tono mo? Parang kasalanan pa niya yung nangyari. Kasalanan naman talaga niya eh. Kasalanan ng kapangyarihan niya. Ha? Teka, naguguluhan ako. Di ko maintindihan eh, nalilito ako, paki-explain nga. Alam mo namang mababa ang IQ ko eh. Kasi ganito yon. Nung malaman niya na may mga aswang sa ibang lugar, nagsimula siya ng isang misyon. Isang personal na krusada. Pinangako niya sa sarili niyang papatayin niya ang lahat ng aswang na mahahanap niya. Aba eh, di parang bayani pala talaga siya. Ewan ko. Minsan nga naiisip ko kung bayani ba talaga siya o siya ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil sa kanya, natunto ng mga aswang ang baryo namin, ang San Roque. Diyan kami dati nakatira. Payapa at masaya dati ang lugar na yan. Seryoso? Ibig ba sabihin, dating lugar yan ng mga tao?
Tama ka, Berto. Pero na magsimula siyang manghuli at pumatay ng mga aswang sa kabilang bayan, nagalit ang mga halimaw. Hinanap nila kung sino ang pumapatay sa kanila. At nang matuntun nila kung saan siya nakatira, doon na nagsimula ang trahedya. Diyos ko po, ano nangyari pagkatapos dun? Isang gabi, dumating sila. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang buong hukbo ng mga aswang. Wala silang awa. Pinaguhuli nila lahat ng mga lalaki sa lugar at iginapos. Dinala sa plaza. O tapos? Pagdating sa plaza, isa-isa silang tinanong. Sino ang taong putik? Oh, may umamin ba? Wala. Walang nagsalita. Walang gustong umamin kahit na ilan sa kanila. Kilala ang taong may bertud ng putik. Alam nilang si Tatay yun. Pero hindi nila ipinagkanulo. Wow! Ang astig, no? Talaga may paninindigan sila. Sa bagay, kung ako din yung nasa panahong yun, ganun din ang gagawin ko eh. Hindi ko ipagkakanulo ang kababaryo ko kahit na ano pang mangyari. Over my dead body. Ganun na nga ang ginawa nila. Pero dahil sa prinsipyo na yun, nangyari ang malawakang pagpaslang. Anak ng... ayoko na pala. Kita mo na? Duwag! Tapos yun na nga, naunang pinatay ang mga asawa nila para may umamin. Pero wala pa rin nagsalita. Lahat tikom ang bibig. Lahat nagsasabing wala silang alam. Pero teka, hindi ba sila ipinagtanggol ng tatay mo? Bakit di niya ginamit ang agimat niya? Para sana nailigtas niya ang mga taga-baryo. Nang mga oras na yon, di niya kayang gawin yon. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil wala na sa kanya ang bertud. Naipasa niya na sa akin. Eh bakit hindi mo sila tinulungan? 10 taong gulang pa lang ako nun. Wala akong nagawa, Berto. Bata pa ako nun. Wala akong lakas at mas lalong wala akong kaalam-alam masyado sa kapangyarihan ng mutya. Wala pa akong lakas ng loob na lumaban. Kung sa bagay, masyado ka pang ang bata. Tapos ang kalaban mo isang batalyon na aswang. Oo, naiintindihan naman kita. Kinuha nila ang nanay ko. Pilit na pinaamin si tatay. Pero dahil sa kagustuhan niyang mailigtas ako, hindi rin siya nagsalita. Ang sakit. Napakasakit nun. Kitang-kita ko kung paano sila pinatay ng mga aswang na yon. Natigilan ang lalaki sa parting yon ng kwento at pumikit. Maya-maya ay muli niyang itinuloy ang kwento. Sa gabing yon, tinangay niya ang kapatid at lumayo sa baryo. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta ang mahalaga ay makalayo sila sa lugar na yon. Sa lugar kung saan nawala ang lahat sa kanila. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, sinumpa ni Damian sa kanyang sarili na babalikan niya ang mga halimaw na pumatay sa kanyang pamilya. Hahanap siya ng paraan upang maghiganti. At ngayon, maraming taon na ang lumipas. Narito na siya, bumalik sa San Roque. Ngunit hindi lang paghiganti ang nasa isip niya ngayon. Ang buhay ng kanyang kapatid ang nakataya. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na may mahal siyang mawawala uli. Magbabayad silang lahat, Berto. Magbabayad ang mga halimaw na yon. Grabe, tol. Ang bigat ng kwento mo. Kung ako lang yun, baka di ko kayanin. Baka nung oras pa lang na yun namatay na ako. Kaya bilib na bilib ako sa iyo Napakatapang mo. Nagawa niyong mabuhay at makaligtas sa panganib. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yon. Basta ang nasa isip ko lang nun, kailangan kong protektahan si Elisa. Lumayo kami. Nagpalipat-lipat ng tirahan hanggang sa napadpad kami sa baryo nyo at nakatagpo ng isang mabait na matanda na siyang nag-ampon sa amin. Minsan ba, tol, naisip mo na babalik ka sa impyernong lugar na to kung saan nagsimula ang lahat? Kung ako lang, ayoko na talaga. Pero wala akong mapagpipilian Kailangan ko mabawi si Elisa at sa pagkakataong to, hindi na ako tulad ng dati.
Meron na akong laban. Mas malakas na ako at mas matapang. Pero di ba, isang baryo ng aswang pa rin to? Kaya ba talaga natin sila, tol? Hindi. Kung magpapadalos-dalos tayo, hindi natin kakayanin. Yung estratehiyang naisip natin, kapag nagawa natin ang maayos yun, alam ko na magtatagumpay tayo. Ay naku, sana nga. Siya nga pala, Damian. May gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun, Berto? Ang totoo niyan gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko nun sa'yo. Yan ba ang dahilan kung bakit sumama ka sa akin? Gusto mo makabawi? Hindi naman sa ganun, tol. Kumbaga ito na lang yung nakikita kong paraan para magkaayos tayo kahit papano . Hindi na tayo magkakaayos. Nakikipag-usap lang naman ako sa iyo ngayon para kay Elisa. Yun lang yun. Dahil tulad ng sinabi ko noon, walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Talaga? Grabe ka naman, ang tigas pala talaga ng puso mo. Kasing tigas na mga putik dyan sa katawan mo. Try mo kaya maligo, baka sakaling lumambot ang mga yan. Tumigil ka, Berto, hindi to biruan. Yung perang kinuha mo sa akin noon, para yun sa kinabukasan ni Elisa. Para sa pag-aaral niya. Para magkaroon siya ng maayos na buhay. Pero dahil sa kasakiman mo, nasira ang lahat. Nawalan siya ng pagkakataong makapagtapos. Makahanap ng disenteng trabaho at mabuhay ng normal. At nasan siya ngayon? Nakatali sa baryo. Hinihintay ang oras ng pag-aalay ng mga aswang. Damian, ikaw naman patawarin mo na ako. Hindi ko naman talaga sinasadya yun . Anong hindi mo sadya? Alam mo kung gaano kahalaga yun para sa amin. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko. Tinuring kitang kaibigan pero ano? Tinraidor mo ko para sa sarili mong kapakanan. Damian, tol. Nagsisisi na talaga ako. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi ko na gagawin yun . Maniwala ka. Pero huli na ang lahat, Berto. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Ang tanong, paano mo to babayaran ngayon? Kahit ano, Damian, babawi ako. Kung gusto mo, itataya ko ang buhay ko para mailigtas lang si Elisa . Mas mabuti pang ang gawin mo yun. Dahil kung may mangyayari sa kanya, ikaw mismo ang uunahin kong ilibing sa lupa. Pagkasabi nun ay tumahimik na si Damian. Samantalang si Berto naman ay nagbago ng posisyon. Tumalikod ito sa lalaki. Alam niyang may katwiran si Damian. Alam niyang kasalanan niya ang pagkawala ng perang dapat sanay magbibigay ng magandang kinabukasan kay Elisa. Matalik silang magkaibigan nun. Magkapatid na halos ang turingan nila. Pero dahil sa bisyo niyang alak at sugal, bigla silang nasira. Nang kailangan niya ng pera, ang pinakamasakit niyang ginawa ay nakawan si Damian. Ninakaw nito ang perang pinagbentahan galing sa ipinamanang lupa ng matandang nag-ampon sa magkapatid. Isang pamana na sana'y magiging daan para mabigyan si Elisa ng magandang kinabukasan. Pera na gagamitin sana sa kanyang edukasyon para sa pangarap niyang maging isang guro. Ang nanakaw niyang pera ay ginamit lang niya at inubos sa kanyang bisyo. Wala siyang itinira. Sana mapatawad mo rin ako balang araw, Damian. Matulog ka na. Wala na tayong dapat na pag-usapan tungkol dyan. Bumuntong hininga si Damian at muling tumitig sa langit. May ilang oras pa bago sumikat ang araw. Sa wakas, bumigat ang talukap ng kanyang mga mata hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Kinabukasan, maghapong nagmatsyag si Damian mula sa mataas na bahagi ng bundok. Hindi pa rin nawawala sa kanyang katawan ang baluting putik. Kaya naman kahit malayo, malinaw niyang nakikita ang nangyayari sa ibaba. Isang nakakakilabot na tanawin ang gumulantang sa baryo ng mga aswang. Ang mga yon ay nagkakatipon-tipon sa plaza kung saan ipinaipon ng kanilang pinuno ang mga bangkay ng kanilang mga kasamaan. Lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari, kung bakit nagkaroon ng patayan nang hindi nila nalalaman.
Nagkaroon ng bulungan ng takot at pag-aalala ang iba sa sarili nilang kaligtasan. Maya-maya ay lumabas ang kanilang pinuno, si Don Fausto. Napapailing ito habang tinitignan ang itsura nila. Pugot ang ulo, maraming mga saksak at taga. Warak ang katawan na halos hindi na makilala. Si Don Fausto ang pinuno ng mga aswang, isang matanda pero matangkad at may matikas na pangangatawan. Matigas ang kanyang ekspresyon. Galit na galit siya sa nangyari. Hindi siya makapaniwalang may kayang gawin yon sa kanyang mga tauhan. Sinong walang hiyang may gawa nito? Walang sumagot sa mga tauhan niya. Ang mga taga-baryo ay yumuko. Takot na baka sila ang pagbuntunan ng galit ng kanilang pinuno. Ang ilan ay kabang-kaba, yung iba naman ay pasimpleng nag-iwas ng tingin. Hindi nila kilala ang may sala. Kung meron man sa inyo nagtatraidor sa akin ngayon, hindi ko to palalampasin. Malalaman ko din yan. Sa sobrang galit ni Don Fausto, bigla niyang hinablot ang isang matandang lalaki na malapit sa kanya. Ikaw, may nakita ka ba? Nagsisisigaw ang matanda at paulit-ulit na sinabing wala siyang alam. Ngunit hindi siya pinakinggan ng pinuno. Sa isang iglap, kinuwelyuhan lang siya ni Don Fausto at saka ibinalibag palayo. Tumama ito sa puno at dumagapak sa lupa, duguan at hindi na gumagalaw. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ng mga taga-baryo. Walang sino man ang makapagsalita dahil alam nilang ang kapalit nun ay kamatayan. Sa itaas ng bundok, tahimik na pinapanood ni Damian ang lahat. Maigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Nagngangalit ang kanyang panga. Kitang-kita niya kung paano tratuhin ng aswang na yon ang kapwa niya mga aswang. Kung paano niya kinokontrol ang mga ito gamit ang takot at dahas. Sige, tapos na ang palabas dito. Tapusin niyo na ang mga dapat tapusin para sa gaganaping pista. Importante na mairaos ang pista ng walang gumagambala. Bantayan niyo ang paligid dahil mukhang may kalaban tayong hindi nakikita. Agad na kumilos ang mga tao sa kabila ng kanilang pagdadalamhati at pagtataka sa naganap na patayan. Itinuloy pa rin nila ang mga paghahanda para sa pista. Sa unang tingin, ang baryo ay parang isang ordinaryong pamayanan lamang. Bukod sa mga lumang bahay na tila nilipasan na ng panahon, wala nang makikitang kakaiba. Lalo na sa araw. Malapit na ang pista, kaya abalaan lahat sa paghahanda. Isang malaking entablado ang nakita ni Damian na inaayusan nila. Ang ilan ay nagkakabit ng makukulay na banderitas sa mga lansangan at sa plaza. Inaayusan nila ang buong paligid upang magmukhang masaya at maaliwalas. Sa mga lansangan, masiglang naglalaro ang mga bata. Nagtatakbuhan, nagsisigawan. Parang walang anumang pagkakaiba ang baryo. Nasa likod ng tawa, ngiti at makukulay na dekorasyon, ang pamayanang yon ay hindi ordinaryo, kundi pugad ng masasamang aswang. Napatingin si Damian kay Berto na noon ay nagbubukas ng niyog at ibang prutas para sa kanilang pagkain. Sa palagay mo, Berto, totoo ba yung kwento tungkol dun sa mga tao na dinudukot nila para gawing aswang? Hindi ko rin alam, Damian eh. Hindi ko pa naman nakikita eh. Basta, narinig ko lang ang kwento na yun. Palilipasin natin ang buong araw na to. Kung wala pa, mapipilitan akong sumugod. Ano ba nangyayari sa ibaba? Naghahanda na sila, Berto. Kaya kailangan natin magmadali. May nakikita ka bang ibang galaw nila? Wala pa. Parang isang normal na araw lang to para sa kanila. O Damian, kumain ka na muna ng buko. Iniabot ni Berto ang kalahating buko. Kinuha naman ito ni Damian, pero nakailang nguya lang. Biglang sumimangot ito.
Ano ba to? Bakit parang lasang panis? Anong klaseng buko ba to? Anong panis? Hindi naman ah. Anong klaseng panlasa ba ang meron ka? Anong gusto mong lasa? Yung may condensed milk at asukal? Wala nun dito sa bundok, uy. Pambihira ka naman, oh. Meron bang iba dyan? O eto, mga prutas. Akin na nga. Ano ba yan? Ang tatabang naman ito. Talent mo na talaga mamili ng mga prutas na walang lasa, no? Hindi ko naman kasalanan kung bakit walang masarap na prutas dito eh. Ikaw naman kasi, may plano ka mamundok. Di ka nagbaon ng pagkain natin. Sa kagustuhan ko mabawi ka agad si Elisa, nakalimutan ko na ang mga bagay na yan. Sarili ko lang at itong itak ang bitbit ko. Hindi ko na naalala na mahalaga din pala ang pagkain at inumin. At paano mo siya mababawi kung gutom ka? Di ka makakapag-isip na maayos. Akalain mo yun? Di ka nga mamamatay sa atake ng aswang, pero mamamatay ka naman dahil sa gutom. Ano bang akala mo? Puro tapang lang ang mahalaga sa laban na to? Hindi ko inaasahang tatagal tayo rito. Akala ko mabilis lang eh. Kahit na. Sana titignan mo din yung posibilidad na ito. Sana naisip mo rin na baka yung makakasagupa mong aswang ay matatalino, malalakas o kaya maabilidad. Natural, tatagal ang laban kapag ganun. O di ba? Matatalino sila. Nilagyan nila ng orasyon ng pinto ng bahay na yun para di natin mapasok. Advance sila mag-isip, tol. Alam ko, may pagkukulang nga ako sa aspetong yon. Ano, gusto mo ba? Bumababo na ako at kumuha ng pagkain natin. Pero wala na tayong oras, Berto. Baka mamaya, magkatotoo yung hinala mo na nagdadala nga sila ng mga tao dito para gawing aswang. Hindi natin magagawa na maayos ang plano. Hayaan mo na. Kaya ko pa naman tiisin ang gutom. Kaya mo pa? Eh ako, di mo ba ako tatanungin kung kaya ko pa? Kanina pa nga nagrereklamo ang bituka ko eh. Gutom na ako pare, nauuhaw tsaka nahihilo na ako. Ikaw, di ka pa ba naaalibadbaran dyan sa putik mo? Huwag mo nga pakialaman to. Kung tatanggalin ko ang putik sa katawan ko, mawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng bertud. Normal na tao na lang ako pag nagkataon. Paano ko masusubaybayan ang kilos nila kung di ko sila nakikita? Sa bagay, pero grabe naman yung bertud na yan. Parang hindi komportable. Parang angkate niya na. Tama ka, Berto, Makati nga. Parang kinakagat ako ng isang batalyong pulgas. Sabi ko na eh, bakit di mo kayo rin kahit konti lang? Para ka nang nilulumot dyan sa itsura mo eh. Eh kung yung mukha mo kaya ang kayurin ko? Eh wag naman. Pero Damian, seryoso. Mukha ka multo dyan sa itsura mo. Ikaw ang unang magiging multo pag di ka pa tumigil sa kakadaldal mo. Ang hirap naman ng sitwasyon natin. Gutom ka na nga. Ang init pa ng ulo ng kasama mo. Hayaan mo na yung gutom. Kaya mo yan. Kaya kong antiisin eh. Ay nako, buhay naman talaga, oo. Hindi ko naman alam kung sino mas matinding kalaban ko eh. Ang mga aswang o ang sarili kong sikmura. Berto, konting tiis na lang. Pumunta tayo rito para sagipin si Elisa. Sumama-sama ka pa kasi. Oo na, alam ko na yun. Hindi lang talaga ako sanay sa ganito eh. Pero sige, maghahanap na lang ako ng ibang makakain dito habang naghihintay tayo sa galaw nila. Mabuti pa nga. Huwag kang lumayo masyado para matawag kita kagad kung kailangan. Ibinalik ni Damian ang paningin sa ibaba ng baryo. Biglang sumeryoso ang kanyang muka. May lumitaw na grupo ng mga tao. May hawak silang lubid. Hinihila ang ilang nakapila at nakagapos na mga lalaki. Ang karamihan sa kanila ay puno ng sugat at mukhang mahihina. Mas lalong pinatalas ni Damian ang kanyang paningin. Anak ng tutsang, ano to? Tahimik niyang sinuri ang paligid. Ang mga lalaking may hawak ng bihag ay hindi tulad ng mga nasa baryo. Hamak na mas malalaki sila at may matitipuno silang pangangatawan. Parang mga sundalo sa taglay nakakisigan. Mukhang totoo nga yung kinikwento ni Berto tungkol sa mga taong dinadakip nila bago sumapit ang piyesta. Agad siyang gumapang pababa sa kanyang pwesto. Nagtago ng bahagya sa mga damo. Hindi niya alam ang kakayahan ng mga yon.
Ayaw niyang mahuli, kaya dapat siyang mag-ingat. Nanginginig siya dahil sa sobrang galit habang pinagmamasdan ang kaawa-awang sitwasyon ng mga bihag. Lahat sila walang lakas para lumaban. Berto! Berto, nasan ka na ba? Dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa mas mataas na bahagi upang hanapin si Berto, pero hindi niya to nakita. Anak ng tutyang talaga oh. Ano nangyari sa lalaking yun? Umuwi na yata dahil sa gutom. Pambihira talaga oh. Di talaga maaasahan. Buwisit! Tumayo siya nang makitang nakarating na sa baryo ang sinusubaybayang grupo. Kinuha niya ang 2 itak, pero nagdalawang isip din siya kung itutuloy ang plano o ipagpapaliban muna ito para hanapin ang kanyang kasama. Sa huli, nagdesisyon na siyang tumuloy. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ng gumalaw. Humakbang siya, pero biglang natigilan ng may kamay na biglang sumunggab sa kanyang balikat mula sa likod. Nagpumiglas ang lalaki at mabilis na itinutok ang kanyang itak sa kung sino man ang humahawak sa kanya. Ngunit agad siyang natigilan nang makita ang muka ni Berto. Punong-puno ito ng putik, halos hindi na makilala. Berto! Pambihira ka naman, oo. Muntik na kitang mapugutan ng ulo dahil sa ginawa mo eh. Ibinalik niya ang itak sa kanyang tagiliran at huminga ng malalim. Tumawa lang si Berto. Iniangat ang isang piling ng saging. Relax ka lang, tol. O ito, gusto mo? Masarap to. Natikman ko na. Matamis. Saan ka ba galing? Bakit hindi kita makita kanina? Kasi, nahulog ako sa bangin eh. Hindi ko napansin yung malambot na lupa sa gilid ng dinadaanan ko. Bigla na lang gumuho. Ayun, dumiretso ako sa putikan sa baba. Ano? Pero dapat nakita pa rin kita. Ba't ganun? Huwag mo nang problemahin yan. Hindi naman ako gano'n nasaktan eh. At totoo niyan, blessing pa kaya yung pagkakalaglag ko. Kasi nakita ko to. Makakakain na tayo, tol. Saging lang? Wala na bang iba? Ang bira kang tao ka oh. Halos ibiwis ko na nga ang buhay ko sa saging na to tapos yan lang ang sasabihin mo. Masarap ba yan? Oo, matamis nga. Ikaw, anong balita sa pagmamatsyag mo? Nakita ko na sila. Dumating na sila sa baryo. Sino? Tama yung kwento mo, Berto. Nakita ko na yung mga bihag nila. Puro lalaki. Mukhang may masama talaga silang balak sa pista. Naku, ibig sabihin, wala na tayong oras. Kailangan na natin kumilos. Dahil alam ko, kapag ganyang may mga bihag na kinabukasan, tol, simula na ang pagdiriwang nila. Bababa na tayo pagdilim. Sa ngayon, pag-isipan na lang muna natin kung paano tayo makakapasok sa lugar ng mga bihag nang walang nakakapansin sa atin. Sige. Pero sa palagay ko, di yan dapat nating unahin. Pwede bang kumain na lang muna tayo ng saging bago tayo sumugod? Gutom na ako, hindi ko na talaga kaya. Umupo siya sa isang bato at nagsimulang balatan ang saging. Napapailing naman si Damian pero hinayaan na lang niya si Berto. Pero biglang natawa ang lalaki. Ano? Tawa ka ng tawa dyan, may nakakatawa ba? Ang saya-saya mo ah. Natatawa kasi ako sa itsura mo eh. Anong pakiramdam na maging isang taong putik, ha? Sige lang, mang-asar ka pa. Di kita bibigyan ng saging dyan eh. Pagdating ng dapit hapon, bumaba na ang magkaibigan sa bundok. Sinikap nilang di makalikha ng ingay. Habang pababa, nakita nila ang isang ilog na may malinaw na tubig. Teka lang tol, teka lang. Ang ganda ng ilog oh. Pwede bang maligo na muna tayo? Ano akala mo sa ginagawa natin, picnic? Wala na tayong oras dyan, halika na. Hindi pwede, Damian. Hindi mo ako naiintindihan eh. Halika na nga, huwag ka nang makulit. Ang tigas ng ulo mo. Seryoso ako. Kailangan natin maligo. Gusto mo bang makita tayo ng mga tao ron na ganito ang itsura natin para tayo mga bagong ahon sa libingan? Ano naman ngayon? Hindi ba ikaw na rin na nagsabi na hinahanap ng mga aswang ang taong putik? Alam natin dalawa na sumpa sa kanila sino mang makita nilang balot ng putik. Kapag nakita nila tayong ganito, malamang sa malamang,
Pagdududahan na agad nila tayo. Baka atakihin pa nila tayo. May punto ka. Nawala sa isip ko ang bagay na yun Akala ko iboka mo lang. Bakit? Sa tingin mo ba mag-aaksaya ako ng laway kung hindi totoo? Kung gusto mo makapasok nang hindi tayo binabakbakan kaagad, maligo na tayo. Ayoko man, pero mukhang tama ka. Sige na nga, pero bilisan natin Yan ang gusto ko sa'yo, Damian. Marunong kang makinig sa matalino. Mabilis itong tumakbo, papalapit sa ilog at biglang tumalon at nagtampisaw. Para itong batang naglalaro sa tubig. Hoy Berto, pinapaalala ko lang sa'yo may misyon tayo. Hindi tayo nandito para maglaro. Ang dami mo naman sinasabi, halika na nga. Ang sarap ng tubig, tol. Sayang ang malamig na tubig na to, ang sarap. Napapailing na lang si Damian habang tinitignan si Berto na parang batang sabik na sabik sa tubig. Sa kabila nito, naisip niyang may punto naman ang kaibigan niya. Tama ito nang sabihin nitong hindi sila pwedeng magpakita sa baryo na balot ng putik ang katawan. Ayoko talagang mag-aksaya ng oras pero baka tama ka nga. Sige, maliligo na ako. Ayos! Sa wakas, ngayon lang kita napapayag sa isang bagay Bumaba siya sa tubig at nang mabasa ang kanyang katawan, naramdaman niya kahit paano na sandaling gumaan ang pakiramdam niya. Sa kabila ng panganib na naghihintay sa kanila, ang simpleng paliligo sa ilog ay parang saglit na pahinga mula sa bigat ng sitwasyong kanilang kinakaharap. Pero hindi sila pwedeng magtagal. Ilang saglit pa, binilisan niyang tanggalin ang lahat ng putik sa kanyang katawan. Nang matapos yun, ay bigla na siyang nag-aya para ituloy na ang susunod nilang hakbang para sa misyon. Tara na, Berto. Ano? Yun na yun? Ang bilis naman. Ano ka ba naman, Damian? Bilisan mo na nga lang dyan. Pambihira ka naman nag-i-enjoy pa yung tao Anong pambihira? Anong nag-i-enjoy? Hindi ko maintindihan kung bakit at paano mo nagagawa yan sa ganitong sitwasyon. Tandaan mo, Berto, hindi ito laro. Buhay natin at buhay ni Elisa ang nakataya dito. Isama na rin yung mga taong bihag nila ngayon. Alam ko naman yun Pinapagaan ko lang naman ang loob mo O siya, pasensya na. Eto na, aahon na po ako, Master. Ay, salamat at presko na naman ang pakiramdam ko. Berto, nag-aalala ako. Bakit na naman? Para saan? Ngayong wala ng putik ang katawan ko, ibig sabihin, wala na akong kapangyarihan. Isang ordinaryong tao na lang ako na bulag ang isang mata. Ayos lang yan. Yakang-yaka natin to. Teka, paano mo nga pala itatago yung dalawang itak na hawak mo? Madali lang to. Agad na kumilos si Damian. Kinuha niya ang damit pang itaas ni Berto at ginawa niya tong panali. Kinuha niya ang dalawang itak at itinali ito sa magkabilaan niyang binti. Natakpan din yun ng suot niyang pantalong pambukid, kaya hindi halata ang kanyang mga sandata. Alam niyang hindi siya maaaring pumasok sa baryo nang walang proteksyon, lalo na't alam niyang wala siyang kapangyarihan kapag hindi gumagana ang kanyang mutya. Ano, Berto? Handa ka na ba? Handang-handa na, Damian! Mabilis na naglakad ang dalawa. Hinahabol ang oras. Kailangan nilang bilisan. Kailangan nilang magawa ang unang hakbang bago lumubog ang araw. Maingat silang kumilos. Bawat hakbang ay kalkulado ni Damian. Sinigurado nilang walang makakapansin sa kanila. Si Damian, gamit ang naobserbahang kilos ng mga bantay, ay itinuro niya kay Berto ang tamang ruta kung saan sila maaaring makalusot. Dahan-dahan silang gumapang sa likod ng mga kubo, palipat-lipat ng taguan at nakikiramdam sa bawat galaw ng kanilang mga kalaban. Mabilis na mabilis ang tibok ng puso ni Berto. Halos mamutla na sa kaba habang papalapit sila sa kinaroroonan ng mga bihag. Nang matanaw nila ang kulungan kung saan naroon ang mga tao, napalunok si Damian. Wala nang atrasan. Oras na para gumalaw.
Pagpasok nila sa lugar, agad nilang naamoy ang mabahong singaw ng lupa na parang pinaghalong bulok na pagkain at dugo. Ang buong paligid ay parang isang koral ng hayop, madumi at maputik. May nakita silang 2 bantay sa labas nun. Anong gagawin natin? May mga kalaban. Huwag kang maingay. Tag-isa tayo. Tumango si Berto. Huminga ng malalim si Damian at dahan-dahang hinugot ang isa sa kanyang mga itak mula sa pagkakatali sa binti. Tumingin siya sa kasamang naghihintay ng kanyang hudyat. Biglang lumundag si Damian sa ere at walang babala niyang hinataw pababa ang kanyang itak sa unang bantay. Napamulagat ito pero huli na. Tumama ang talim ng itak sa kanyang leeg. Walang nagawa ang kalaban kundi ang humawak sa kanyang lalamunan, duguan at naghahabol lang ng hininga. Isang mabilis na sipa ang ibinigay niya, dahilan upang matumba ito at saka sinaksak sa dibdib. Agad itong hindi na gumalaw at ang katawan umusok bigla na parang nasusunog. Si Berto naman, gamit ang isang patalim na dala niya, umikot siya sa likod ng kanyang kalaban. Mabilis din niyang inundayan ng saksak ang tagiliran nito, pero hindi sapat yun para agad na mapabagsak ang bantay. Napasigaw ito sa sakit, pero bago pa muling makasigaw at makatawag ng pansin, tinuluyan na ito ni Berto. Hinawakan niya ang buhok nito at malakas na pinagsasasaksak ito sa muka at sa liig. Bagsak ang katawan nitong wala ng buhay. Humihingal si Berto, nanginginig ang kamay. Tumingin siya kay Damian na tahimik lang na nagpunas ng dugo sa kanyang itak. O ano ha? Nakita mo ba yung galaw ko? Ang galing ko, di ba? O ano? Sige na, sabihin mo na magaling ako. Oo na, ang ingay mo. Magaling ka na. Tinignan nila ang paligid. Wala pang ibang tao doon, maliban sa mga bihag na nakatingin na sa kanila. Tahimik lang ang mga ito, pero may bahid ng takot sa kanilang mga mata. Lumapit sila. Ang kulungang yon ay isang lumang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ang dingding. Salit-salit na hinabi upang magsilbing harang sa mga nakakulong sa loob. Sa harapan, isang matibay na pinto ang nagsisilbing pasukan at labasan, pero hindi para sa mga nakakulong. Isang makapal na kadena ang mahigpit na nakapulupot dito. May malaking kandadong nakakabit. Ang bakal na rehas ng pinto ay kinakalawang na pero matibay pa rin. Pambihira! Paano natin ito bubuksan, Damian? Ang laki ng kandadong to! Alam ko, pero mabubuksan natin yan. Gagawa natin ang paraan. Sino kayo? Tulungan niyo kami! Maawa na kayo! Huwag ho kayo mag-alala. Nandito kami para iligtas kayong lahat. Pero alam niyo ba kung paano buksan ang kandadong to? Teka, yung mutya. Baka naman kaya ng mutya mo, pare. Sira ka ba? Di ba usapan natin bawal ang putik? Kung papaganahin natin ang mutya ngayon, edi dapat kanina pa natin ginamit. Wisit ka talaga eh. Yung bantay nasa kanya, susi. Agad na nilapitan ni Damian ang bantay na napatay niya at nakita niyang hawak nga nito ang susi. Mabilis niya itong kinuha at saka binuksan ang kulungan. Sa loob ay natagpuan nila ang ilang kababaihan. May matatanda at may mga bata. Nanginginig na sa takot. Ang iba ay magkayakap. Pilit na pinapalakas ang loob ng bawat isa. Sa isang sulok, may isang lalaki na tila matagal nang dinala roon. Halos butot balat na ito. Kawawa naman sila. Impyernong lugar na to. Ang mga bihag ay tahimik lang, hindi makapaniwala sa kanilang ginagawa. Halos hindi makagalaw si Damian habang nakatingin sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga taong naroroon. Kita sa mga mata ng bawat isa ang takot at paghihirap na kanilang tinitiis sa lugar na yon. Talaga bang kakampi namin kayo? Oo, Tatang. Pero ay, salamat sa Diyos!
Makakauwi na tayo mga kasama! Sandali lang. Huwag tayo magpadalos-dalos. May plano ako. Oh, huwag kayo mag-alala ah. Kami ang inyong tagapagligtas. Makakauwi na nga kayo sa inyong mga pamilya. Kung ganun, tumakas na tayo. Tara na! Nang marinig yun ng iba pang mga bihag, hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Nagunahan na silang lumabas ng kulungan, nagsisigawan at nagkanya-kanya ng takbo palayo. Sandali! Wag! Huwag kayong umalis! Huwag kayong maingay! Pakiusap! Ngunit hindi na nila ito napigilan. Ang ilan ay tumakbo sa maling direksyon. Ang iba naman ay kung saan-saan na sumuot. Ang sigawan at ingay ay sapat na para magdulot ng gulo. Wala na! Sira na ang plano, Berto! Dali! Kailangan na natin makalis dito! Mula sa hindi kalayuan, narinig nila ang tunog ng kampana. Senyales na may nakapansin na sa nangyayaring kaguluhan. Damian! Ano nang gagawin natin ngayon? Napamura si Damian. Alam niyang wala ng oras para habulin ang mga nagtakbuhang bihag. Kailangan nilang kumilos bago pa makalapit ang mga bantay. Paalis na sana ang dalawa nang biglang napansin ni Damian na may kumikilos sa isang sulok. Nakita niyang naiwan ang payat na matanda. Parang wala ng lakas para tumayo. Hawak nito ang tuhod, nakayuko at malalim ang paghinga. Tatang, bakit hindi ka tumakbo? Kumapit si Damian at dahan-dahang lumuhod sa harap ng matanda. Lolo, kaya niyo po bang maglakad? Tatakas po tayo. Dahan-dahang iniangat ng matanda ang kanyang muka. Tinitigan ito si Damian, pero pagkatapos ay umiling ito, saka ngumiti ng mapait. Hindi basta-basta makakatakas ang mga yon. Mas malala ang mangyayari sa kanila. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Kayo dalawa. Kayo ang naghatol ng kamatayan nilang lahat. Pero Lolo, iniligtas namin sila. Masama ba yun? Hindi nyo alam ang pinasok nyo. Ang baryong ito ay hindi isang ordinaryong lugar. Isa itong pugad ng mga halimaw. Alam po namin yun, Lolo. Mga aswang po ang nagpapatakbo dito. Oo, mga aswang nga sila. Pero hindi sila basta-basta aswang lang. Sila ang pinakamatatapang, pinakamalalakas, at pinakamatagal nang nabubuhay sa lahi nila. Lolo, matagal ka na ba dito? Matagal na. Simula pa nang sinakop ng mga aswang ang baryo na to. Teka, ibig sabihin, isa kang dating residente ng baryong to? Oo, tama ka. Dati akong residente dito. Pero alam niyo bang, dati, hindi naman ganito ang lugar na ito. Alam po namin yun, Lolo. Kung hindi niyo po naitatanong tong kasama ko si Damian, dati pong... Ano pong ginagawa ng mga tao nun? Hindi po ba kayo lumaban? Lumaban kami. Nagtipon na mga matatapang naming kalalakihan. May mga dala kaming itak, sibat, kahit na anong sandata. Pero hindi namin alam kung anong kinakalaban namin. Tapos, bigla na lang natagpuan namin ang maraming bangkay. At yung mga bangkay na yon ay ang aming mga kasamahan. Ano pong nangyari, Lolo? Ano pa nga ba? Di heto, nasakop ng mga aswang ang baryo. Lahat naglumalaban, pinapatay nila. At yung iba, hinawaan. Teka, sabi nyo alam na ninyong aswang ang mga taga rito. Papaano nyong nalaban yon? Sa mga kwento po ng mga matatanda. Ginawang lugar po ng katatakutan ng baryo na to. Akala nga po namin hindi totoo pero totoo pala. Saka ang daming bihag. Ano bang ginagawa sa mga tao? Simula nang masakop nila ang baryo, naging sakahan ito ng laman para sa kanila. Parang mga hayop lang kaming ikinukulong habang naghihintay ng oras.
Oras? Oras para saan po, Lolo? Saglit na tumahimik ang matanda. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang nalalaman niya. Sa huli, napabuntong hininga siya at dahan-dahang nagsalita. Ang mga babae, pinipili ang pinakamaganda, pinakamalakas. Ginagawa silang asawa ng pinuno nila. At kapag wala ng pakinabang, kinakain sila ng buhay. Mga walang hiya sila. Mga demonyo. Teka lang, Damian. Mabuti pa umalis na tayo dito. Baka maabutan tayo ng mga bantay. Teka lang, pakinggan muna natin si Lolo. Yung iba, lalo na yung mga bata, pinapataba nila para gawing handa. Tapos yung mga lalaki, ginagawang mga sundalo, ginagawang mga aswang, sa ayaw at sa gusto namin. Anong mangyayari po sa mga nakatakas na bihag? Hindi sila makakatakas. Walang ganon. Wala ni isang nakaligtas sa baryo na to. Mula noon hanggang ngayon. Mamamatay silang lahat. Hayop sila. Wala silang awa. Sa isang mabilis na galaw, walang sabi-sabing pinugutan ni Damian ng ulo ang matanda. Tumilapon ang ulo nito sa gilid ng kulungan. Bumagsak sa putikan habang ang katawan nito ay bumagsak sa lupa. Sira ulo ka, Damian! Anong ginawa mo? Napaatras si Berto, hindi makapaniwala sa ginawa ng kasama. Nanginginig sa galit, agad niyang sinunggaban si Damian at hinawakan sa magkabilaan nitong balikat. Hayop ka! Matanda na nga yung tao, pinatay mo pa! Hindi ka na naawa! Ano bang problema mo? Makinig ka muna, Berto! Hindi siya tao! Hindi siya tao! Ano? Tignan mo ang katawan niya! Napatingin si Berto sa bangkay ng matanda. Doon niya napansin ang unti-unting pag-usok ng laman nito tulad ng mga napatay nilang aswang. Bumubulwak ang itim na likido mula sa putol na leeg at unti-unti itong nangulubot na parang natutuyo. Walang Diyo! Hayop na matandang yan! Napeke tayo ron ah! Isa siyang bantay. Hindi siya preso. Sinadya niyang magpanggap. Malamang, inuutusan siyang magmanman ng kulungan. Alamin kung sinong posibleng lumaban sa kanila. Bakit ganun? Apektado ako sa kanya. Parang naiiyak ako ah. Kasi pakiramdam ko, nagsasabi siya kanina na totoo eh. Oo, baka nga aswang siya. Pero tiniwalag kaya nakakulong. Sayang yung mga impormasyong pwede pa sana natin makuha sa kanya. Huwag mong panghinayangan ng isang sinungaling. Nahuli ko na kagad siya eh. Nanilinin lang niya tayo. Kala niya magkukunwari pa siyang taga rito. Hindi naman niya alam ang mga nangyari ng araw na yun. Nagsisinungaling siya nang sabihin niyang kinalaban nila mga aswang. Walang nangyaring ganon. Alam ko ang lahat na nangyari nun. Tandang-tanda ko pa. Pasensya ka na, Damian. Nagulat lang ako. Binigla mo naman kasi ako eh. Ni hindi mo man lang tinanong kung talagang sinungaling siya o ano. Timang ka ba? Magsasabi ba siya ng totoo kung sakali? Tsaka hindi pwedeng papatay-patay, Berto. Sa lugar na to, walang oras para mag-alinlangan. Kailangan na nating matuto ngayon na lahat sa baryong to ay maaaring aswang. Mas mabuting mauna tayong pumatay kesa tayo mapatay. Pero yung mga bihag, anong mangyayari sa kanila? Wala na tayong magagawa sa kanila. Kailangan natin ng bagong plano. Si Elisa. Kailangan nating mailigtas ang kapatid ko. Lumuhod si Damian at mabilis na naglagay ng putik sa kanyang katawan. Alam niyang wala ng oras. Kailangan nilang makaalis bago pa dumami ang mga aswang sa paligid. Si Berto naman ay nanatiling nakabantay. Hawak-hawak ang kanyang maliit na patalim habang palinga-linga sa paligid. Narinig nila ang mabibilis na yabag at ang tunog ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Damian, kaya na sila! At mga madami! Paano tayo makakatakas dito? Kabado na si Berto, pero nananatiling kalmado lang si Damian. Inilabas niya ang isa pa niyang itak.
Dahan-dahan lang muna tayo. Huwag kang gagawa ng ingay habang hindi pa nila tayo nakikita. Nagtago sila sa isang sirang pader. Madilim na ang paligid. Sa malayo, rinig nila ang nakakatakot na alulong ng mga aswang. Habang nakatago sila, nakita nila ang mga papalapit na kalaban. Ang ilan ay gumagapang sa lupa, habang ang iba naman ay naglalakad na parang may inaamoy. Anak ng, parang nararamdaman nilang may iba rito ah. Kaya nga, huwag kang tatanga-tanga. Halika na! Dahan-dahan silang gumapang papunta sa likod ng isang kubo. Sa loob nito, may mga nakagapos pang ibang biyag, nanginginig at umiiyak. Napatigil saglit si Berto, pero hinila na siya ni Damian. Sandali Damian! Paano sila? Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Wala na tayong oras. Kung sisimulan nating iligtas sila lahat, tayong dalawa mamamatay dito. Nag-alangan si Berto, pero nakita niyang palapit na ang isang aswang. Mataas, payat at may mahabang kuko. Wala siyang pagpipilian kundi sumunod sa kasama. Bigla silang napahinto nang may bumagsak mula sa bubong. Isang aswang na mabilis silang sinunggaban. Sa isang iglap, sinipa ni Damian ang halimaw pero hindi man lang ito natumba. Mabilis silang tumayo. Muling naghanda ang aswang sa pagsugod. Inihanda ni Damian ang kanyang sarili. Pero sa halip na siya ang targetin, bumaling ito kay Berto. Anak ng, bakit ako? Wag! Sa huling segundo, bago siya masunggaban, naitulak ni Berto ang isang kahoy na upuan sa mukha ng aswang. Sumabog ang ilang ngipin nito at sinamantala ni Damian ang pagkakataon na yon. Isang mabilis na taga sa batok at tuluyang nalaglag ang ulo nito sa lupa. Umusok ang katawan ng aswang bago ito tuluyang tumihaya. Anak ng, muntik na ako dun ah. Ikaw kasi, huwag ka kasi patanga-tanga. Bilis na, bago pa sila dumami rito. Teka, meron pang isang aswang. Nasaan na? Paglingon nila, nakita nila ang hinahanap na aswang. Ngunit hindi ito tulad ng nauna. Hindi ito agresibo. Sa halip, dahan-dahan itong naglalakad. Parang hirap na hirap sa paglalakad. Ang katawan nito ay payat na payat. Halos butot balat na. At ang ulo ay medyo nakatagilid na parang nabali ang leeg. Para rin itong lasing na hindi matukoy kung saan pupunta. Minsan ay natutumba pa ng kaunti bago muling bumangon. Sabay ungol na parang inis na inis. Ang mahahaba nitong kuko ay parang may inaabot pero wala naman. Anong klaseng aswang yan? Ba't parang sira? Parang tropa ko ah. Ano sinasabi mo? Sabi ko na, meron ding lasinggerong aswang eh. Tumigil ang aswang at tila nag-iisip. Pagkatapos, bigla na lang itong nag-pose na parang mananayaw. Iniikot ang leeg sa iisang direksyon bago dahan-dahang muling lumapit. Nanginginig pa ang mga kamay. Ang bihira tong aswang na to. Ang daming ek-ek nito ah. Naiinip na ako. Ako na ang papatay dyan. Yakang-yaka ko na to. Sandali! Huwag kang papakampante. Minsan, yung mga aswang na akala mong mahina at nakakatawa, sila pa yung pinakadelikado. At hindi nga nagkamali si Damian. Biglang lumundag ang aswang at biglang sinunggaban si Berto. Hindi na nakapaghanda ang binata. Mabilis at maliksi ang naging pagsalakay sa kanya nito. Agad na bumaon ang matatalas nitong kuko sa kanyang braso. Aray! Ang sakit! Ramdam ng binata ang hapdi at sakit ng kanyang sugat. Mabilis siyang nagpumiglas pero hindi bumibitiw ang aswang. Kahit payat, matindi ang lakas nito. Muntik nang mapasubsob si Berto pero sa huling segundo, isang malakas na sipa mula kay Damian ang nagpatilapon sa halimaw. Ano Berto? Ang yabang mo kanina ha? Oo na! Aray! Ang sakit talaga ng braso ko. Parang sinusunog ang balat ko, tol. Muling bumangon ang aswang. Nakangisi ito. Tila masaya sa nakikita niyang paghihirap ni Berto. Ang dugo ang kuko nito
ay idinikit niya sa kanyang bibig, saka dinilaan ang sariling daliri na may dugo ni Berto. Biglang sumugod ang aswang, mas mabilis kesa sa inaasahan nila. Muntik nang matamaan ulit si Berto ng mahahaba nitong kuko, pero napaatras siya sa huling segundo. "Berto! Luhod!" Agad namang sumunod si Berto at sa isang mabilis na galaw, inundayan ni Damian ng isang malakas na tagaan likod ng aswang. Napasigaw ito ng dahil sa labis na sakit, pero imbis na matumba, lalo pang nagalit at biglang tumalon papunta kay Damian. Napatihaya si Damian sa lupa. Halos masunggaban na siya ng halimaw. At sa isang iglap, napansin ni Berto ang lumang sibat na nakasandal sa dingding. Agad niya tong kinuha at buong lakas na isinaksak sa tagiliran ng aswang. Hayop kang pesting aswang ka! Tikman mo ang sibat ng mga api! Ah! Napangiwi ang aswang pero hindi pa rin ito napabagsak. Nang muling bumaling ito kay Berto, agad na tumayo si Damian. Inihanda ang dalawang kamay na may hawak na itak at mabilis na sumugod. Buong puwersa niyang iwinasiwas ito sa leeg ng aswang. Sa wakas, tuluyan itong napugutan at bumagsak ang katawan sa lupa habang unti-unting umuusok. Hindi pa nakontento si Damian. Ginamit niya ang isa pa niyang itak at pinagsasasaksak ang dibdib nito. Hingal na hingal silang dalawa habang nakatingin sa bangkay ng aswang. Grabe! Ang tibay pala niyan! Ano? Napatunayan mong hindi ka marunong kumilatis ng aswang? Oo na, tama ka. Salamat tol ah. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Akala ko kanina katapusan ko na talaga Yang kamay mo, masakit pa ba? Oo tol, sobrang sakit. Kailangan natin malapatan kaagad ng gamot yan. Dahil baka may laso ng kuko ng aswang na yun. Ano? Magiging aswang na ba ako? Dalawa lang ang maaaring puntahan ng tao kapag may laso ng aswang. Pwede kang mahawa o di naman kaya ay kamatayan. Anak ng, ayoko pa mamatay tol, tulungan mo ako. Hindi pa ako nagkakajowa Ginusto mo yan, di ba? Si Raulo! Halika na, sumunod ka na sa akin. May alam akong pwede natin makuhanan ng gamot. Tumindig si Damian at ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang bulag na mata. Pinagmasdan niya ang kapaligiran. Pinag-aralan kung saan sila mas ligtas na dumaan. Tara, walang aswang sa gawing yun. Sumunod ka sa akin. Tol, parang giniginawa ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Kung ganun, kailangan na natin magmadali. Kailangan maggamot ka na kagad. Isang kubo ang kanilang pinasok. Dire-diretso si Damian sa loob at lumapit sa isang kabinet. Kinuha niya doon ang isang botelya na may lumang kulay itim na likido. Tol, ano yan? Ito na ang gamot. Inumin mo. Binuksan ni Damian ang botelya at iniabot. Tol, ano to? Ang baho naman ito. Kung gusto mo pang mabuhay, inumin mo na yan. Pero kung sawa ka na sa buhay mo, di wag na. Akin na nga yan. Uy, ito naman di mabiro Ang bango kaya Saka mukhang masarap pa. Isang shot lang sa akin to, no? Tinunggana ng binata ang laman ng botelya, pero hindi niya kayang tiisin ang pait at sama ng lasa nun. Sumuka siya ng sumuka. Purong itim na likido. Ano ba naman itong pinainom mo sa akin? Yung nilalabas mo, yan yung laso ng aswang. Kaya wag ka na magreklamo. Ilang sandali pa, huminto na ang pagsusuka ni Berto. Nakahinga na to ng maluwag. Nawala na rin ang pakiramdam na parang nasusunog ang kanyang sugat at panginginig ng kanyang katawan. Damian, okay na ba ako? Depende sa'yo. Ano ba? Hindi naman oras ng biruan ngayon Ito naman mamamatay na nga yung tao O ano? Ngayon alam mo na kung kailan dapat magbiro. Oo na. Pasensya na. Teka, paano mo pala nalaman ang tungkol sa gamot na to? Bahay ito ng dating pinakamagaling na albularyo dito.
Teka, edi ibig sabihin, bahay niyo to. Nakuha mo. Napansin ni Damian na di man lang nagalaw ang mga gamit nila doon. Luma na, pero kumpleto pa rin ang mga gamit. Parang hindi naging interesado ang mga aswang sa lugar na yon. Dumiretso siya sa gilid sa dating kwarto ng kanyang mga magulang. May kinuha siyang kahon sa ilalim. Damian, ano naman yan? Natandaan ko, ang sabi ni tatay nun, ang laman ng kahon na to ay magbibigay ng proteksyon. Dahan-dahan niya tong binuksan. Sa loob ay may isang maliit din na bote na kakaibang langis. Nang buksan niya, amoy matapang ito. Parang pinaghalong insenso at dahon ng bayabas. Ano ba yan, tol? Hindi ko nga alam. Pero parang mahalaga to. Baka pangontra yan sa mahika ng mga aswang. Wala lang, may naikwento kasi sila sa akin dati. Sabi nila, may isang klase daw ng langis na may kakayaang labanan ng mahika ng mga halimaw. Alam mo, Berto, minsan magaling din ang isip mo eh. Tama ka. Mukhang magagamit natin to doon sa selyo sa pintuan kung saan nila tinatago si Elisa. Teka, kwento lang naman yun eh. Paano kung hindi totoo? Hindi, Berto. Hindi lang yun basta kwento. Dahil lahat ng sinabi mo sa akin dati, naging totoo. Kaya naniniwala ako sa'yo. At kung may pagkakataon tayong gamitin to para mailigtas si Elisa, susubukan natin. Sa labas ng kubo, nagsimula ng mag-ingay ang mga aswang. Alam na nilang nasa loob ang dalawa. Subukan mo kayang lagyan, maski konti ang mga sandata natin. Tama ka. Agad siyang kumuha ng ilang patak at ipinahid yon sa dalawa niyang itak at sa patalim ni Berto. Nang matapos yun, biglang nagliwanag ang mga sandata. Isang gintong liwanag. Ayos, wala na tayong oras. Lalabas tayo at tatapusin natin ang mga aswang na yon. Sabay silang lumabas sa kubo at doon ay sinalubong sila ng dose-dose ng gutom na aswang. Wala na tong atrasan, Berto! Bakbaka na! Sa isang iglap, umatake ang mga aswang. Napasigaw si Berto habang buong lakas niyang sinalag ang isang sumunggab sa kanya. Si Damian naman ay humataw gamit ang kanyang nagliliwanag na mga itak. Isang hiwa lang at natutunaw ang aswang sa harapan niya. Ganon din ang patalim ni Berto. Nasusunog ang aswang na tamaan ito. Damian! Grabe! Ang lakas ng sandata natin! Nagpatuloy ang laban hanggang sa dalawang aswang na lang ang natira. Mabilis na tumakas ang mga ito nang makitang wala silang laban sa dalawang binata. Ayos! Wala silang panama sa atin, Damian! Ang galing talaga natin! Para tayong mga superhero! Mamaya na yan, Berto! Tara na! Ililigtas pa natin ang kapatid ko! Nagawa nilang makarating sa harap ng malaki at lumang bahay na yon. Wala na silang ibang paraan kundi gawin ang isang bagay na hindi sigurado kung gagana. Sige na, Damian! Gawin mo na! Ibinuhos niya ang langis sa seradura. Sa kanya to hinawakan. Pero tulad ng dati, napaso pa rin si Damian. Anak ng... Anong mali? Bakit hindi mabuksan? Dahil sa pagkakataranta at pagkakadismaya, hindi niya namalayan na nasugatan na pala siya at aksidenteng natalsikan ng kanyang dugo ang selyadong pintuan. Maya-maya pa, unti-unti itong bumukas ng kusa. Agad silang pumasok ng bahay. Kinalaban ang mga sumasalubong na mga aswang. Natalo nilang dalawa ito at nakita nila si Elisa, nanginginig at hinanghina na. Kuya! Kuya! Hindi na nagdalawang isip pa si Damian at mabilis na nilapitan ang kanyang kapatid. Mahigpit niya itong niyakap. Elisa, salamat sa Diyos at buhay ka pa. Kuya, natatakot ako. Huwag ka matakot, Elisa. Ligtas ka na. Kailangan na natin makaalis dito. Inalalayan niya ang kanyang kapatid. Pero bago pa sila makalabas, nakita nilang nakatayo sa may pintuan si Don Fausto, ang pinuno ng mga aswang.
Galit na galit ito at handang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan. Sa wakas, nagkaharap din tayo, Don Fausto. Kaya pala ang daming patay sa mga tauhan ko. Ikaw pala ang may kagagawan, taong putik. Wala akong pakialam sa'yo. Kukunin ko lang ang kapatid ko at aalis na kami dito. Aalis! Walang makakalabas ng buhay sa baryong ito. Lalo na ang isang kagaya mo ng ahas na pumatay ng mga tao ko. Matagal na kitang hinahanap, taong putik. Matagal na kitang hinihintay. Wala akong pinagsisisihan sa nagawa ko dito. Ang baryong ito ay sinalaula mo. Ginawa mong impyerno, halimaw ka! Anong pinagkaiba mo sa akin? Parehas lang naman tayong pumapatay. Huwag mo akong itulad sa'yo! Pumapatay ako para sa hustisya at para mailigtas sa maraming tao. Eh ikaw, pumapatay ka dahil demonyo ka! Anong hustisya at sinasabi mo? Pumatay ka ng marami sa amin. Sinira mo ang tahanan namin at tinawag mong hustisya yon. Napaka-ipokrito mo! Hindi mo to baryo! Amin ang San Roque! Bago pa makagalaw si Damian, biglang naglaho si Don Fausto. Damian! Sa likod mo! Huli na, isang matalim na kuko ang tumama sa kanyang katawan. Napaatras lang ang binata, pero hindi bumaon ang kuko ng aswang. Ang bilis mo ah! O ano? Takot ka na ba, taong putik? Hindi na hinintay ni Damian na muling sumugod ang pinuno ng mga aswang. Maigpit niyang hinawakan ang nagliliwanag niyang dalawang sandata sa bawat kamay. Sa huling hakbang, bago siya sumalakay, itinagilid niya ang katawan. Pinag-ekis ang kanyang mga sandata at buong puwersang sumigaw. Ah! Mamatay ka na! Itinarak niya ang itak sa dibdib ng halimaw at saka malakas na sinipa ang pinakapuluhan nito para mas bumaon pa ang itak. Tumilapon ng aswang kasama ang itak na nasa dibdib nito. Berto, dali mo na si Elisa, bilis! Ako nang bahala sa demonyong to! Oh! Yan lang ba ang kaya mo? Parang hindi ininda ni Don Fausto. Bagkus ay siya mismo ang humugot ng itak at binitiwan ito sa sahig. Bigla itong sumugod at bago pa makailag ang binata, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Halos lumipad siya at tumama sa isang lumang aparador. Nagbagsakan ang mga kahoy at alikabok. Hindi pa siya nakakabangon ay nasa harapan na niya ang mabagsik na aswang. Itinutok nito sa kanyang leeg ang matatalim nitong mga kuko. Akala mo ba natatakot ako sa mga kuko mo? Hindi ako tatablan yan kahit na anong gawin mo. Ganun ba? Kung hindi man kita masaktan, walang problema yun. Hahawaan na lang kita. Hinawakan ni Don Fausto ang mukha ng binata at pilit na pinanganga. Lumaban si Damian. Pilit na isinara ang kanyang bibig habang nakikita niya ang malapot na laway na tumutulo mula sa bibig ng matandang aswang. Isang lumang kahoy ang bumagsak sa likod ng ulo ng aswang. Napalingon nito. Si Berto ang nasa likod ng aswang. May hawak na kahoy. Tumayo ka na dyan, Damian! Tapusin na natin ang laban na to! Habang inaalog ng aswang ang kanyang ulo, mabilis naman na tumayo si Damian. Diablong buang ka! Dito na magtatapos ang kwento mo, Fausto! Ang natitirang itak na nasa kamay ni Damian, ang huli niyang sandata. Muli niyang itinarak ito sa dibdib ng aswang. Si Berto naman ay mabilis kumilos at ginilitan ang leeg ng aswang. Hindi! Hindi maaari ito! Sa huling pagkakataon, sumigaw ng ubod lakas ang aswang. Isang sigaw ng pagkatalo. Sa loob ng ilang segundo,
Natunaw ang kanyang katawan hanggang sa naging abo. Tapos na ang bangungot sa baryo ng San Roque. Samantala, habang naghihintay ng pagliwanag ng paligid, hinawakan ni Damian ang kamay ng kanyang kapatid. Tapos na ba, kuya? Oo, Elisa. Ligtas ka na. Ligtas na tayong lahat. Malaya na ang baryo natin. Malaya na ang San Roque. Damian, ang galing natin! Nagtagumpay tayo! Napangiti si Damian at napatingin sa kanyang kaibigan. Salamat, Tol. Maraming salamat. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala sa mga kwento ni Berto, pero may iilang matanda ang nilapitan si Damian at pinuri ang ginawa nitong kabayanihan. Isang matandang albularyo ang lumapit sa kanya at tinapik ang kanyang likod. Nagpasalamat ito dahil sa wakas, nagtapos na rin ang lagim ng mga aswang sa baryo ng San Roque. Dahan-dahang tumingin si Damian sa paligid. Nakita niyang malawak ang pagkakangiti ni Berto sa kanya. O tol, wala nang aswang. Pwede ka na maligo. Tumawa ng malakas si Damian, pero imbis na maligo, agad niyang nilapitan si Berto at niyakap ng mahigpit. Tol, ayos na. Wala ka ng atraso sa akin. Bayad ka na. Ha? Talaga? Naku tol, maraming salamat. Pahalik na. Uy, tigil-tigilan mo ako ha. Layuan mo ako. Mas malaking pagkakasala yung gagawin mo. Baka hindi na talaga kita mapatawad. Joke lang. Ito naman, hindi talaga mabiro. Kung talaga, puro kakalokohan. Huminga ng malalim si Damian. Tapos na ang kanilang misyon. Malaya na ang San Roque. Wala na ang mga aswang. Nakamit na nila ang hustisya. At sa unang pagkakataon, naramdaman na niya ang tunay na kapayapaan.